Hello, good day. It's me again, Angelo. So, magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw sa ating lahat kung saan man kayong panig ng mundo. So, binabati ko kayong lahat. So, ngayon naman pag-aaralan natin ang Arabic ng 11 to 20. Kung sa unang video na in-upload ko noong nakaraan ay nagbilang tayo ng 1 to 10 or yung wahid, itnin, talata, arba, kamsa, sita, saba, tamanya, tisa, asyara. Ngayon naman ay aralin natin yung words na 11 to 20. Kasi itong mga words na to is napaka-useful lalo na kung ikaw ay balak mong magtrabaho sa ibang bansa, especially sa Saudi Arabia or sa Middle East. Tapos useful to kasi araw-araw mong maririnig ito pag ikaw ay inutusan o may sinabi yung mga lokal na taga doon or yung amo mo, tapos wala kang idea. At least ngayon pa lang may idea ka na kung ano yung ibig sabihin ng mga words na ito. So simulan natin. Ang Arabic words ng 11, ang Arabic words ng 11 ay idash. So, 11 idash. Ang number 12 naman, itnash. Number 13 ay talatash. Number 14 ay arbatash. Number 15 is kamastash. Ang 16 ay sitash. Number 17 ay sabatash. Number 18 is tamantash. Number 19 is tisatash. Number 10 is ishrin. So, idash, itnash, talatash, arbatash, kamastash, sitash, sabatash, tamantash, tisatash, ishrin. So, ayun, ayan yung number ng 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, pasensya na kayo kung minsan tumitingin ako sa aking kodigo penal or yung aking kodigo kasi gusto ko lang din naman na maging accurate sa pagturo sa inyo at gusto ko masigurado ko na yung sinasabi ko ay eksakto. Para syempre sa ating mga viewers na nanonood, ayokong maligaw rin kayo sa aking mga pinagsasabi. Kasi alam ko na kaya nga kayo nag-search dito sa aking YouTube at click nyo ang aking YouTube channel dahil gusto nyong matuto at syempre sa ganun, nagtiwala rin kayo sa mga sasabihin ko. Kaya gusto ko meron din tayong credibility as a person. So ayun, araw-araw nyo magagamit yan, makakatulong yan sa inyo dun sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya good luck sa inyong mga bayaning Pilipino na sumugal or nagpursige na ibang bansa, mas pinili ibang bansa kaysa magtrabaho dito sa atin. Kasi alam naman natin na hindi sapat yung pasahod dito ng ating gobyerno or ng ibang public sectors para matagunan yung pangangailangan natin sa buhay. Unlike din sa ibang bansa na pag nagtrabaho tayo is matutugunan talaga yung pangangailangan natin. Hindi man ganun kalaki yung pasahod doon, at least sigurado ka may kontrata ka, 2 years kang may trabaho. So ayun lang, good luck sa lahat ng nangangarap na magtrabaho abroad. Galingan nyo, laban lang para sa buhay, para sa pangarap. So ingat, keep it up. Thank you, bye bye.